Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang grupong nasa likod ng People's Initiative nagisa sa pagdinig sa Senado at COMELEC tila nilaglag ang Kongreso matapos sabihin sa publiko na walang kwenta ang People's Initiative na isinusulong nito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa pangatlong pagdinig ng Senado hinggil sa sinusulong na People's Initiative for Charter Change, mabilis na uminit ang eksena dahil sa simula pa lamang ng pagdinig ng Committee on Electoral Reform para sa People's Initiative, gisado na agad ng mga senador ang grupong pirma dahil sa pagsingil pa lamang ng Senado sa mga dokumentong ipinasusumiti sa kanila. Bigo itong maibigay ang pangalan ng mga nag-donate umano sa kanilang mabayaran ang kalahati ng TV ads para sa People's Initiative. At ayon naman sa leader ng grupo ng pirma na si Noel Oñate, tumanggi di umanong lumitaw ang mga nag-donate dahil umano sa kanilang privacy at kaligtasan ng mga pamilya nito. Ngunit muli namang iginiit ni Senator Amy Marcos at ilang senador na dapat lumitaw pa rin ang mga nag-donate kung ang kaligtasan lamang ang problema dahil handaan niya ang senadora at ang committee na magbigay ng proteksyon para sa kanila. At sa kalaunan ng pagdinig, sinabi ng grupo ng pirma na nagsumiti na sila ng mga dokumento, ngunit ang pangalan na nakalagay lamang dito ay ang pangalan ng kanilang leader na si Noel Oñate. Lumalabas umano na binabawi na talaga ng mga nag-donate ang kanilang mga pera at agad nitong winidraw ang pera at inako lahat ni Noel Oñate ang kabuuang gastos sa TV ads. Napag-alaman din sa pagdinig na hindi umano maituturing na lehitimong grupo ang pirma sapagkat 2004 pa ang kanilang rehistro sa Security and Exchange Commission at hindi pa ito naaayos. Question tuloy ng mga mambabatas kung bakit nauna pa ang pagpakalap ng pirma sa People's Initiative kaysa ayusin ang kanilang rehistro sa ilalim ng Security and Exchange Commission. At kung ating matatandaan sa naunang pagdinig, sinabi ng COMELEC na walang expiration ang mga nakalap na pirma. Kaya Senator Bato de la Rosa idiniin sa ahensya ng COMELEC ang mga pirmang gustong bawiin na mga taong tila namulat na sa katotohanan dahil hindi umano alam ng lokal na COMELEC kung papaano aalisin ang mga pangalan ng mga taong gustong bawiin ang kanilang pirma. Ngunit ayon sa chairman ng COMELEC na si George Erwin Garcia, wala umanong kwenta ang lahat ng papel na may pirma sa ngayon dahil wala pa namang bisa o kadahilanan kung papaano nila gagamitin at handa umanong maglabas ng guidelines ang COMELEC para sa pagbawi ng pirma. Nalabis namang ikinatuwa ng ilan sa ating mga kababayan at sinabi nila na mawawala na ng bisa ang People's Initiative na isinisulong di umano ng grupo ng pirma at Kongreso. Ayon pa sa kanila, tapos na ang sinusulong ng Kongreso dahil mismong COMELEC na ang nagsabi na wala itong kwenta ang People's Initiative na yan. Hindi talaga mananaig ang masama sa kabutihan. Malaking kagaguhan. Bakit ilang sako ang pera ni Oñate para gastusan niya ng 55 million na wala siyang pakinabang? Sobrang galante ni Oñate. Or baka pera din ng taong bayan. Huwag kami, iba na lang. Sa totoo lang, sobrang okay naman po ng economic provision. Kaso hindi direct and straight yung proposal nila about economic provision. So the danger here is pwedeng maisingit ang ibang mga agenda like term limit or even changing the type of government we have. So economic provision is just a bait. Hey mga congressman, ayun, walang rehistro yung pinagawa niyong pirma. What can you say? Hindi ang SMNI ang tutukan nyo dahil may kumpletong papeles at existence nila. Katawa, security concerns. Kung sa bayan daw, bakit takot kayong isiwalat sino ang nagpondo? And go. Chair Garcia, narinig naman natin lahat ng legal luminaries paulit-ulit sinasabi inadequate yung batas, mas lalo pa yung COMELEC resolution. Madam Chair. Yes, Chairman Garcia lang po. Madam Chair, that will be one of the issues to be resolved by our panel created for the purpose of reviewing the supposedly IRR for Republic Act 6735.
Mr. Chair, with all due respect, wag na natin pagpilitan na ayos yung batas at ayos yung resolution ng COMELEC. Pagkat ang liwa-liwanag, yung Santiago pa rin ang prevailing, ba't ayaw natin sumunod doon? Ganun lang kasimple yon. In no way does Lambino amend or repeal ang nangyari doon sa Santiago. Bakit pinagpipilitan ng COMELEC na meron kayong karapatan at kapangyarihan magsariling sikap at gumawa ng batas? Hindi naman po pwede yon. You have the breadth and majesty of a constitutional commission's rule-making power, but you do not have legislative power. We fully agree, Madam Chair, and that's the reason why we suspended the implementation of 10650 because of the issue as to whether 10650 is really or was issued in 2020 in accordance with our rulemaking power, in accordance with an enabling law, which So, apparently... as we speak today, Mr. Chairman, yung resolution 10650, susundan ba ninyo o wala na yan? Well, in the meantime, Your Honor, it's subject to the review of our panel because of the issues that was or issues that were raised in this proceedings, Madam Chair. And one of the issues really was whether or not there was an enabling law, and it's very clear during the previous hearings, Madam Chair. Kaya nga, Madam Chair. so dapat, wag na natin pangunahan yung totoong lawmaking body. Dapat ang Congress ang maglabas ng batas kung saan yung patakaran na nagsasaayos nung tamang proseso ng PI ay nakatakda. Wag naman pangunahan na kagad ng COMELEC dahil hindi nga sapat yung batas. Paulit-ulit na sinabi sa atin yon. Thank you, Madam Chair. Would like to ask the question to Chairman George Garcia. Chairman, during our last hearing in Davao City, galit na galit yung mga tao na nakapirma. Gustong-gusto lang bawiin yung pirma nila. And I told the regional director that you said during our previous hearing that hindi mo alam kung anong gagawin para pagbawi ng pirma dahil, as you said, there's no rules covering that withdrawal of signatures. Wala kayong COMELEC resolution, the most, wala talaga kayo enabling law na pagbabasihan sa lahat ng gagawin ninyo. So, sabi nung mga tao doon, yung barangay captain, sabi, sir, hindi namin pwedeng pabayaan yan, sir, dahil that signature of ours, for us, is sacred. Sagrado yan sa amin, sir. Ngayon na na-realize namin, sir, na kami ay nailad. Alam mo ibig sabihin ng nailad? Naluko. Ay, gusto namin bawiin yun, sir. Hindi po pwede yun. Bubawiin talaga namin. Tinanong ko yung regional director. Regional director, kung gusto nilang bawiin, mabawi ba nila yung kanilang signature? Sabi ng si Regional Director Tambuang, sir, in the absence of any rules, policies, I don't know how to do that. Sabi niya, maybe sir, yung nag-submit sa amin na abogado, nakilala man yun, Madam Chairman, di ba? Sino yung abogado na nag-submit, baka pwede pa namin at the very least, may balik sa kanila kung gusto lang bawiin. Attorney Alex Cunanan. So, I told the barangay captain at saka yung mga tao, nandun, kilalaman nyo yung abogado na yun. Puntahan nyo. Sabi ng mga tao, sir, we pressure namin yung abogado na yan. Hanapin namin yan para makuha. Now, the next question is, halimbawa, yung mga election officers doon, no, na nagbigay ng certification, na nag-receive sa mga signatures, maawa sila sa mga tao. Kasi, kababayan nila eh. Alam na, ayaw nila yung kababayan lang na maisahan, ayaw nila yung kababayan lang na maluko. Sabi na election commissioners, masakit sa kalooban namin, sir, na yung kababayan namin naloko sa pirma. Kaya baka bibigay sila, ibigay nila balik yung signature. Kung kukunin nila, sagrado yan. Kanila yan. Ngayon, kung bibigay yung mga election commissioner, ibigay na, hindi naman kailangan ito. Balik namin yung pirma sa inyo. Wala, hindi naman kami kikita dito. Kaya yun yan. Okay, pag ibalik nila, are they, those election officers, liable criminally or at the very least administratively as far as your office is concerned? Kung gagawin nila yan? Madam Chair, Your Honors, in the absence of the rules, in the meantime, wala naman pong criminal liability. Baka lang po administrative kasi po accountability namin, parang isang nagpa-receive ng sulat. Remember po, Madam Chair, with all due respect, under 6713 po, pagka nga po nagpa-receive ng sulat sa isang ahensya ng pamahalaan, dapat po ay masagot in 15 days. Parang ganun din po. Ngayon po, para po masolve na lang yung problema na katulad po at napakaganda po yung nabanggit ng ating kagalang-galang Senator Bato de la Rosa, the COMELEC will be issuing the directive to our local COMELEC on what to do with these documents or with these signatures just in case our people who signed the signatures would like to withdraw the signatures from the signature sheets. In the meantime, parang stopgap measure po muna hanggat wala talaga yung review namin. Para lang po sa puso at isip ng mga kababayan natin, at least po,
kung sa palagay po nila sila ay naloko, nalinlang, pwede po nila ma-withdraw yung kanilang signature doon po sa nasa amin. Thank you for that. Thank you for that. Because ang tingin kasi ng taong bayan, yung mga tao na naloko sa perma, sabi nila, ang dali-dali magpakuha ng perma sa amin with that promise. Tapos ngayon, ang hirap palang i-withdraw. Nung na-realize namin na naloko kami, gusto namin i-withdraw, ang hirap pala. So, paano bang sabi ng ordinaryong tao na sinabihan lang na bibigyan kayo ng AX, ito yung coupon. Nakita mo yung hearing namin? Bini-issue sila ng mga coupon na para pang-claim nila in the near future, pag-release na yung, ano kaya yung release yun? AKAP ba yun? O AKAP, AX, o whatever. Ako, bago lang yung AKAP sa akin, very foreign to me, ha? Para bang tingin ko is designed for PI yung AKAP na yan, eh. Hindi ko lang talaga alam, pero bago sa akin pandinig yan. Ngayon, sabihin kasi na ordinaryong tao, ano ba itong gobyerno na ito? Porque ordinaryong tao lang kami, pahirapan kami, karapatan na nga namin yan ang nababayulit. Gusto nga na karapatan namin yung bawiin yung aming perma. Hindi pa ibibalik sa amin. So that's very, very injustice on the part of the ordinaryong tao. So it is incumbent on your part as Comelec na sana gawa ninyo na action dahil yung mga tao doon sa Davao, kung parang sa manok pa, nagpapanikad na ba? Yung gano'n na, gusto na talagang sumugod sa election officer, Comelec Election Officer's Office para kunin yung kailang perma. So please, bilisan nyo yan para mabigyan nyo ng guidelines yung mga tao nyo doon sa baba. Dahil yung mga tao naman nyo sa baba, they are willing to do that kung may clearance sa'yo. Yes, Madam Chair. Wala naman sigurong nagkukontrol sa'yo, no? Wala naman po, sigurong wala pong- pipigil sa'yo na gawin yan. Yes, Madam Chair, Your Yeah. Honors. Gagawin po namin. And again, sa mga nanonood po sa kasalukuyan, gusto lang po namin i-guarantee. Lahat po ng mga signature sheets na yan, kasama yung mga signatures, at this point ay walang kwenta. Mere scrap of papers. Kasi wala pa naman pong visa o kadahilanan kung bakit at paano nila gagamitin yung Sa'yo, walang kwenta. Pero sa nag-initiate na malaki na ang ginastos, malaki na ang kapital ang nasunog, ay sabi mo nga, there's no deadline, expiry. There's no expiration date. So pag nakalimutan na yung issue about PI, pwede ka na namang gapangin ng mga nag-initiate yan. Tuloy natin yan dahil kumpleto na. We have already, sobra-sobra nga ang na-claim na nakuha nila eh. Yung ibang distrito, hindi lang 3%. Yung iba, 20% ang nakuha nila. So, talagang malaki na investment nila dyan. Pwede nilang i-revive yung effort na yan pagtatahimik na naman itong issue na ito. Kaya, dapat may balik sa kanila yung perma na yan. Sagrado yan na, Commissioner. Hindi ako bugado ha, pero ordinaryong tao lang ako. Pero para sa akin, pag ako'y pipirma, paninindigan ko yan. Pwede mo akong maikulong dyan kung pumirma ako at pwede akong mamatay dyan sa pirma na yan. Diba? Sa atin, sa ordinaryong tao. Kaya yung tao na yun, tulungan rin natin na ma-preserve yung kailang dignity. They want to get back their dignity na hindi sila maloko sa ginaganon. Oh, ito, merong card dito. Pirma kayo, bigyan kayo ng card. Later on, that card can be claimed for cash ayuda from the government. Yun ang sabi sa kanila. So, please, Commissioner, gawin niyo po. Thank you. Yes, Madam Chair, Your Honors. Thank you, Madam Maraming Chair. salamat po. We will do that immediately. Also, I'd just like a quick clarification from Mr. Oñate. Mabilis lang po to. We were referred earlier for the organizational chart by Attorney Alex Avisado to a certain Attorney Red Tuason since he is the one in charge of operations and organization. Tama po ba yon? Yes, that's correct, Madam Chair. So, what position does he have in PIRMA? They know the list of regional coordinators and provincial coordinators of PIRMA. They are the ones that are in charge of the soldiers in the field. So, you work closely with Mr. Red Tuason and perhaps hired him in the past? Is that correct? Yes, we talk every now and then. I'm very confused, Mr. Oñate. During the last hearing in January 30, when I read out his name, you said very clearly that you did not know Attorney Red Tuason. Now, he is not only your employee, but a close collaborator and organizer of PIRMA. Can you please confirm or Yes, deny? because at that time we were in the process of getting people to help us in the field. You are saying... We now have a spokesperson. We now have. So, Attorney Red Tuason was hired when? You did not know him in January 30, is that correct? Yeah, that's correct. I got to know him. And he has 2 become weeks your ago, close about- collaborator since then? Pardon me. And
But since January 30, when you denied any knowledge or familiarity with Attorney Red Tuason, since then, you have become a close associate and organizer of this Attorney Tuason? Yes, Yeah. we text each other now. Because So, we kakilala mo pala are beefing up our ranks. Nalilito po ako kasi humihingi si Senator Bina ay kanina ng organizational chart which I assume wasn't made over the last 2 weeks. Yeah, we have an Madam Chair, if I may, Attorney Red Tuason is closely working with the group of Attorney Alfredo Garbin. That's the connection, Your Honor. Unfortunately, Attorney Garbin Yes, is not but does around. Mr. Oñate know Attorney Tuason or he doesn't know Attorney Tuason? That's all I need to understand. I mean, January 30, he never heard of him, and today, he's a close associate. Yeah, he was introduced to me about a week and a half ago. And you organized PIRMA nationwide to undertake an entire people's initiative in the past week and a half. Is that correct? Yes. Past week, ano We yan? are all Madam Chair, dumbfounded. samantalang tumatakbo na itong People's Initiative, Disyembre pa lang, break tayo, tapos ibig sabihin, nauna mo nang tumakbo bago nabuo yung magpapatakbo. Nauna yung carriage, yung ano yun, yung karwahe, nahuli yung kabayo. Parang gano'n ang nangyayari dito. Madam Chair. Nakakalito nga eh. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!